5 players na ang naka-add to cart sa Golden State dahil hindi pa maidiretso dahil kay Kuminga. Andun sa listahan na nag-iintay na maisay ng Warriors at delikado pang mapunta sa iba sina Horford, Melton, Gary Payton II, Will Richards at si Malcolm Brogdon. Ito yung mga player na nasa radar ng Golden State na maisasay nila na meron di umanong verbal agreement. Yung iba mga players dito tulad ni Horford at ni Melton, yun kasi talaga nakapag-discuss di umano na magsasign sa team. Si Brogdon naman hindi pa sigurado dahil nga naka-add to cart lang. May 2 teams ang gustong kumuha sa kanya, ang Minnesota at Knicks. Interesado rin makuha ng Minnesota si Bones Hylands. Kung iintayin pa kasi ni Brogdon ang Golden State at yung kontrata ni Kuminga, baka maunahan pa sila or magbago ang isip ng Golden State kapag naisay nila si Kuminga at makita na malaki ang inilagpas sa luxury tax. 2 lang kasi ang pwedeng gawin doon ng Golden State. Pwede nilang isign yung 5 players na nasa add to cart nila kahit hindi pa nasasign si Kuminga dahil merong bird right si Kuminga na kahit lumagpas sila ng cap space at tax, pwede nilang ma-assign. Magagamit pa ng Golden State yung mid-level exception. Based pa kay Jake Fisher, tiningnan kasi ng Warriors kung gaano kalaki ang ilalagpas nila sa tax apron dahil yung kay Kuminga hindi pa lang kung saan siya papatak. Kung sign and trade or mariretain nila na hinto ang discussion ng Golden State at ni Kuminga sa 45 million sa loob ng 2 taon na deal na ayaw namang kunin. Kahit yung mga ka-teammate ni Kuminga gaya ni Brandon Podziemski, sinabi nilang gusto niyang bumalik itong si Kuminga sa Golden State, kaso si Kuminga ang ayaw bumalik. 2 lang din kasi ang pamimilian ni Kuminga, qualifying offer or 2 years na kontrata na unstructured, 1 guaranteed at 1 player option. Kung gusto kasing umalis ni Kuminga ng Golden State, no-brainer na tanggapin niya yung 2 taong kontrata dahil mas malaki at secure yun kontra sa qualifying offer. Kaso yung Golden State nagmamatigas din dahil imbes na player option ang ibigay nila, ang ginawa club option. Kaya 2 years, 1 guaranteed at 1 club option na sila pa rin ang magdi-decide kay Kuminga after ng 2nd taon. Kung ginawa lang na player option ng Golden State yung binigay kay Kuminga, malamang tanggapin niya yung kontrata, pareha silang nagmatigas. Ang problema pa ni Kuminga, kaya naipit sa Golden State, inayawan din ng Brooklyn nung kasagsagan kasi ng regular season, mainit na ang Nets ang kukuha sa kanya, kaso biglang nag-back out nung makuha si MPJ. Sila lang kasi ang may capability ng magbigay ng malaking kontrata. Si Kevin Durant at Bradley Beal nakaalis na sa Suns ngayon. Naiwan si Devin Booker na nakapirma naman ng contract extension na isa sa magiging highest paid player kada taon. Hindi pwedeng i-trade si Booker until next year. Good timing pa ang pag-alis ni KD at ni Bradley Beal sa Suns. Nagkaroon kasi ng kaso ang team ng Suns at yung mismong team owner kontra sa minority owner dahil sa transparency ni Matt Ishbia. Siya kasi ang may control ng team at siya din ang may control ng mismo mga transaksyon na hindi niya pinapaalam sa minority owner. Hindi rin tinanggap ni Matt Ishbia yung sinabi ng mga analyst or boto nila na ang Suns ang merong pinakamalalang pagbagsak dahil nga sa pagiging final contender, halos naging playoff contender or play-in contender na lang sila kahit meron pang Kevin Durant at Bradley Beal sa lineup. Sobra di umano ang paggastos ni Matt Ishbia dito sa Suns. Bukod kay Bill na na-buyout, gusto rin ng 2 minority owner na i-buyout ni Matt Ishbia ang kanilang mga share na aabot ng 825 million ang hinihingi ng 2 minority owner. Nasa 57% ang ownership ni Matt Ishbia. Since hinawakan niya ang Suns noong mga 2022 or 23 season, nagka-lechon de leche ang Suns dahil sa paggamit ng pondo at mga asset ng team. Hindi pa kasama dyan yung ibang under sa Suns. Kaya nga sabi ni Austin Rivers, good move ang ginawa ni Kevin Durant at ni Bradley Beal. Lumalabas ngayon na tamang desisyon yung pag-alis nila sa Suns. At si Devin Booker dapat mag-isip na rin na umalis ng team, kaso mahihirapan siyang makaalis dahil sa kontrata niya at ni Matt Ishbia. Dahil binigyan si Devin Booker ng halos untradeable contract. Masyado malaki ang kontrata niya kung iti-trade siya next year or kaya kahit paabutin pang mag-take effect yung kontrata niya. At least $75 million kasi ang andun.
Mali pala, nasa 64 to 69 million ang kontratang pinirmahan ni Booker until 2031. May mundo pa nun. Pwede kasing i-trade si Booker until January. Kaso magkakaroon ng poison pill contract si Booker dahil 3 years pa bago mag-take effect yung panibagong kontratang pinirmahan niya. Kung ang Golden State namumroblema sa kanilang sleeping pogi na GM, ang Suns naman, yung team owner nila ready talagang gumastos kaso walang direksyon kung saan pupunta.